Magandang araw, hapon at gabi sa inyong mga kapatid. Join us and let us celebrate God's truth. Ipagdiwang natin ang katotohanan ng Diyos na siyang naglinis, nagligtas at nagpalaya sa atin at tanging pag-asa natin. Excited ka na ba? 4 days na lang at anniversary na. Huwag kang mawawala. Kita-kits! Hello, Blessed Day Church. It is another day for all of us. Truly, God is good. Every day we get to see God's faithfulness. No matter where we are, who we are, and how's our situation, God will always be with us. For our on-site service attendees, here are the health protocols and church safety we need to keep in mind. Upon entering the building, it is a must to wear a face mask and a face shield. Please wear it for the rest of the service. Sanitize using alcohol provided as we enter the premises. There will be a temperature check at the receiving area. Please observe a physical distance of about 6 feet or 1.5 meters. For tithes and offering, there will be a designated drop box near the sanctuary entrance. The communion for every first Sunday of the month will be self-service. Our friendly ushers will guide you along the way. By the end of the service, we can leave the building by row, starting from the back. We know that we miss being with each other inside the church, but we need to be mindful of these protocols for our safety. Greet each other without close contact. Giving a wave to say hi, a bow as a gesture of respect, or a big air hug. We care about your safety. Aside from the protocols we need to follow inside the sanctuary, we are also assuring you that the premises are being disinfected before and after every service. Stay safe and connected, everyone. Let us prepare our hearts to experience God's amazing presence as we celebrate through praise and worship. Also, let us have a receptive heart upon receiving God's message for all of us. God bless everyone. Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1. Reign
undefeated. Our God has overcome. Jesus, Jesus, Jesus. Let me tell you about him. King of kings, Lord of lords. There is no one like him. There is none at all. Alpha and Omega, resurrected Savior. Jesus is his name. Let me tell you about him. Yes, hallelujah. God has been faithful to us all throughout this year. Hallelujah. Hallelujah. Pwede pa po tayong tumayo at tayo'y magpasalamat sa Panginoon dahil naging tapat siya, naging mabuting Ama para sa atin all throughout this 2020. Hallelujah. We praise you, God. Pinupuri ka namin, Panginoon. Tunay ngang walang hanggan ang katapatan mo, ang pag-ibig mo, ang kabutihan mo. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Awitan siya, purihin siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Awitan siya, purihin siya, luwalhatiin siya. Sumigaw, hey, sa galak, hey, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw, hey, sa galak, hey, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Hallelujah! Oh, salamat o Diyos. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, ni hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, Jesus! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah, kami magsasaya. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na
pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Oh, salamat, Jesus. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak. Hey! Hallelujah! Oh! Pwede ba natin isigaw mga papuri natin sa Panginoon? Ang palakpak para sa Panginoon. Salamat, O Diyos! Hallelujah! Oh! Salamat, Jesus. Hallelujah! Salamat, O Diyos. Tunay ngang walang ibang nagmahal sa amin ng katulad mo. Salamat, O Diyos. Tunay na yung pag-ibig mo ay walang hanggan, Panginoon. Tunay na yung pag-ibig mo, Panginoon, ayan ay nang-sustain sa amin all throughout this 2020, Panginoon, O God. Ikaw ang naging sandigan namin. Ikaw ang naging kalakasan namin, Panginoon. Salamat na hindi mo kami pinabayaan. Kaya deserve mo, Lord God, ang mga papuri, ang mga awit sa aming puso. Salamat, O Diyos. Salamat. Patuloy nating purihin ang Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Namin, O Diyos, Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa'kin tugon, kailan may di papabayaan sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili
sasambahin. Oh, ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili
Sabi sa Isaiah 9 verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. O Diyos, salamat. Tunay ngang ikaw ito, Jesus. Ikaw ito, ipinanganak para sa amin, Panginoon. Salamat. Salamat, O Diyos. Salamat, O Panginoon. Salamat, tunay nga, ikaw ay naghari, ikaw ay prinsipe ng kapayapaan, Panginoon, O God. So Lord, we thank you. We thank you na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan all throughout this year, Panginoon. Salamat sa kapayapaan na ibinibigay mo sa amin sa bawat pagsubok, Panginoon, O God. So Lord, have your way, Panginoon, O God, as we have this last service for this 2020, for this last Sunday, Panginoon, O God. Have your way, continue to speak to us, Panginoon. Salamat na hindi ka patapos, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon, O God. So Lord, karapat-dapat ang papuri, pasasalamat sa iyong pangalan na makapangyarihan. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We glorify your name, O God. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Pwede po bang minsan pa na palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Ang sarap pag Sunday is talagang talagang umasa na po tayo na merong gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Madalas, nagdadalawang isip tayo na tayo ay umattend ng church. Pero grabe, ilang ulit na nating naranasan na sana hindi ako a-attend pero umattend ako. Grabe, ginawa ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa at sa mga nanonood sa online. Pagpalain po ang bawat isa. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po muna'y manalangin. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, we glorify your name, O God. Karapat dapat kang purihin. Sapagkat ikaw ay dakila, makapangyarihan sa lahat. Tunay, Lord God, na ikaw ang Diyos na nasa lahat ng lugar. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Karapat dapat ka, Panginoon. Karapat dapat kang sambahin. Karapat dapat kang purihin. Maraming salamat po, Ama. Salamat po, God, sa iyong presensya sa aming kalagitan sa mga oras na ito, Lord God. Salamat, Panginoon. Gayon din po, Lord God. Salamat, O God, na ang puso namin, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon, ay gawin mo po itong matabang lupa, Panginoon, na handang tamnan ng mga binhi, Panginoon, ng iyong salita, O God, sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Salamat po, God, sa iyong gagawin sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Ikaw ang maitaas, ikaw ang mapapurihan, at tunay, Lord God, na gamitin mo lamang po ako na daluyan ng iyong mensahe, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Lord. Amen. Sige po, basahin po natin yung ating scripture. Amen. Hindi ko na ilagay dito. Thank you, Lord. It's Romans chapter 15.
Okay, kuya, pakilabas na lang. Hindi ko na ilagay dito. Thank you, Jesus. Ato. Thank you, Lord. Dito po sa Romans chapter 15, verse 12. Yan po, nakalagay na. And again, Isaiah says, the root of Jesse will spring up, one who will arise to rule over the nations. The Gentiles will hope in him. Verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Yung ating pong pag-aaralan is yung God's gift. Ano ba tong gift na to? Sunod-sunod na, every Sundays meron tayong gift. Ba? Ngayon po, ang gift na tatanggapin natin is gift of hope. Amen? Gusto po ba natin to? Amen? Ako, gustong-gusto ko to. Amen? Hallelujah. Kaya nga po dito, sabi nga, katatapos lang ng Christmas, di ba? Gustong-gusto natin na makatanggap ng gift. Tama po ba? At masarap, syempre, na makatanggap ng gift. Mayroong mag-aabot sa'yo. Amen? Lalo na, ito yung, yung sabi nga, yung gift na galing sa puso. Amen? Hallelujah. At talagang, minsan, hindi na kailangan balutin. para yan, kitang-kita na agad. Amen. Hallelujah. Pero meron na po ba kayong nakita na isang bata? Isang bata na, alam niyo po yun, dahil siguro mga 3 years old o 4 years old siya, ganyan. Binigyan siya ng gift, and then nung binigyan siya ng gift, inabot niya, talagang nag-excited siya, nabuksan, na meron siyang inaasahan, na yung iniisip niya is nandoon sa loob ng box. Kaya alam niyo po, pagbukas niya, nakita niya isang jacket na napakaganda. Pero umiyak siya. Umiyak siya ng umiyak. Sabi niya, nasaan na yung laruan? Sabi niya ganyan, nasaan na yung laruan? Yung palang inaasahan niya is laruan yung laman ng box. Pero nung makita niya, pero yung jacket is napakaganda. Meron pang merong nakapicture na Mickey Mouse siya tayo or pero hindi niya pinansin. Sabi niya, nasaan na yung laruan ko? Nasaan na yung laruan ko? Amen? Ganun po ba tayo? Kapag meron tayong tinanggap na gift, meron tayong inaasahan. Amen? Meron tayong inaasahan siyempre, di ba? Minsan tatanungin tayo, anong gusto mong gift? Yan po, di ba? Tinatanong tayong ganyan. Kaya kailangan sabihin na natin kung ano talaga yung gusto natin. Amen? Hallelujah. Yan. Sa buhay po natin, di ba? Sa gift na tatanggapin natin ngayon is about hope, pag-asa. Sabi nga, lahat tayo gusto natin na makatanggap niyan. Yung gift na yan. Kasi, madalas, sinasabi natin na yung hope is meron ako, pero ang totoo, yung hope na yan is, madalas sinasabi natin, sana. Sana. Ganyan, yung hope na sinasabi natin na mayroong pag-aalinlangan. Di ba? Pag sinabing sana, yung mga ganun po, di ba? Kaya nga po kaya nga sabi nga, maaari tayong mabuhay ng 1 linggo na walang pagkain. Kaya? Kaya ba? Di ba? Makakasurvive ka? Pwedeng walang tubig. Lalo na pag naranasan natin na gano'n nagpa-fasting. Di ba? Pwedeng kahit na ilang segundo, pwedeng walang hangin. Di ba? Subukan nga natin wag huminga ng ilang segundo. Pwede, di ba? Pwede? Pero sabi nga, hindi tayo mabubuhay ng walang pag-asa. Tama po ba?
Kasi ito yung magdadala sa atin kung saan yung talagang direksyon na gusto ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Amen po ba? We need hope to cope, sabi nga And hope keeps you souls alive. Amen? Kapag wala tayong pag-asa, malungkot tayo. Diba? Malungkot tayo, hindi tayo kasi walang pag-asa Diba? Wala na. Hallelujah. Kaya nga po, madalas, sa tao is hindi talaga naiintindihan kung ano yung ibig sabihin ng ibig sabihin ng pag-asa sa buhay. Amen? Sabi nga, hope is not optimism. Diba? Pagka sinabi optimism, ito yung yung personal trust sa sarili natin. Pagka sinabing hope is not optimism. Hindi yung pwede tayong magtiwala sa sarili natin, sige, pero limitado. Limitado lang. Tama po? Amen? Kaya nga, kailangan natin ng pag-asa. Amen? Alam natin sa buhay na to, sa mundong ito, kabi-kabila, pumunta ka ng bahay, pumunta ka sa ibang bansa, pumunta ka sa ibang lugar, ang daming kaguluhan. Ang daming problema. Amen? Katulad po nito, yung kinakaharap pa rin natin na yung COVID-19 is talaga pong hindi biro. Amen? Kaya meron pang nababalita, sabi, meron daw mas malakas pa. Sabing ganyan, na darating. Yun ang balita. Pero dahil tayo ay merong pag-asa at umaasa sa ating Panginoon. Amen? Walang lugar ang takot o pag-aalala sa umaasa sa Diyos. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga maaring meron tayong nararanasan sa pamilya natin na merong kaguluhan sa pamilya, sa trabaho natin, maaring nawalan ng trabaho. Parang wala na bang pag-asa pag nawala yung trabaho? Wala na bang pag-asa kapag wala ka na sa abroad na nagtatrabaho? Amen? Yun ang madalas na pag merong trabaho na bankrupt o business na bankrupt, walang pag-asa. Wala nang pag-asa. Ito yung madalas na nakikita lang natin. Amen? Talagang pag naranasan natin yung mga disappointment sa buhay, is talagang yun ang madalas na nababanggit sa isip natin. O naalala na, o sumasagi sa isip natin. Amen? Pero sabi nga, ang tunay na pag-asa, amen? Walang iba kung hindi yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Yung pagdating niya at yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga, yan ang dahilan. Maraming kaguluhan dito sa lugar natin, dito sa mundong ito. Kaya kailangan natin yung pag-asa na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Gift of hope. Paulit-ulit, naririnig natin, what is gift? Sabi niya, a things given willingly to someone without payment. Diba? Hindi binabayaran. Pag binigyan ka, ay, ano kaya bibigay ko sa kanya? parang papalitan mo siya. Hindi po, basta binigay mo to, is buong puso, is diba? Walang bayad, walang hinihinging kapalit, kundi galing sa puso ito. Amen? And what is hope? Sabi nga madalas yun nga, pagka yung sinabi natin na hope is sana, ganon yung madalas na iniisip natin, sana magkaroon na ako ng sasakyan, sana magkaroon na ako ng sariling bahay, sana magkatrabaho na ako. Yung mga sana. Amen? May sasagot sa'yo, I hope. Yung madalas na, di ba? Amen? Kaya nga po, amen. Hallelujah. Nawawala po siya. Amen? Thank you, Jesus. Kaya nga po, sabi nga, sa Bible, sabi po dito, in the Bible, hope is the confident expectation of good and what God has promised, and its strength is in His faithfulness. Amen? Ito yung bang confident expectation. Talagang nandoon
Yung matinding umaasa ka na hindi ito mababago, kundi talagang ito yung aasahan mo. Amen? Madalas yung faith and hope and trusting God, madalas ito is mababasa natin dito sa Hebrews chapter 11 verse 1. Sabi po dito, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. Amen? Yun yung faith, o yung pagtitiwala, o yung hope. Diba? Katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. Amen? At paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi pa nakikita, pero nandun na yung katiyakan na mangyayari. Amen? Yun yung hope na galing sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga sabi po doon sa Psalms 39 verse 7, And so Lord, where do I put my hope? My only hope is in you. Tayo po ba, saan natin nilalagay yung ating pag-asa? Sa sarili ba natin? Sa trabaho natin? Sa laman ng bangko natin? O sa Diyos ba talaga? Amen? Kaya nga po dito, sa Hebrew words, yung hope, sabi niya, tokelet, tama ba yung pagbabasa ko? Yun po yung tokelet means hope or yakal. Yakal, hindi sakala, yakal. Yakal means expectation. Amen. And sa Greek word naman po is elpis. Sabi po, elpis means expectation or hope. Amen? Sabi nga, it is not wish but expectation of good. Ito po yung ibig sabihin ng Kaya nga po sa ating pag-asa, kailangan alam po natin, kanino natin inilalagay yung ating pag-asa. Kanino natin to ipinagkatiwala yung pag-asa. Amen? Kaya nga sabi po dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, sabi po rito, at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Ngunit hindi ako nahihiya, sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan. Yun po yung mahalaga sa ating pag-asa, kung saan natin nilagay yung ating pag-asa, yung hope. Mahalaga po na alam natin kung sino yung pinagbigyan natin ng ating pag-asa sa buhay. Amen? Kaya nga sabi po dito sa 2 Timothy, sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Amen? Buhay natin, buong buhay natin, lahat. Amen? Ipinagkatiwala natin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya mahalaga po is kilala natin kung kanino natin. Who you put your faith. Kanino? Kailangan alam po natin yon. Amen? Kaya nga po, sabi nga, ang pag-asa ay isang matibay na katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi malinaw at hindi alam. Amen? Kaya nga po yung binasa natin sa Romans 15:13. May the God of hope, saan babasahin natin? May the God of hope, confident expectation of good, fill you with joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope, confident expectation of good by the power of the Holy Spirit. Amen? Madalas po, or madalas, yung hope na yan, kapag dumating, yun na kumilos ang kaaway sa buhay natin, is nandoon na pwede tayong pagnakawan. Tama po ba? Na biglang magbabago ang isip, nandoon yung buong pagtitiwala. Alam natin, pinatawad na ako ng Panginoon. Wala na, nilinis na ako, pero biglang papasok. Di ba, merong ganito, ginagawa mo sa buhay mo.
Biglang nag-aalinlangan. Mapupunta ba talaga ako sa langit? Nag-aalinlangan. Pero, sabi nga po dito sa binasa natin, sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan. Amen? Yun ang mahalaga. At natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, ito yung isang napakagandang gift na natanggap natin sa buhay natin. Walang iba kung hindi yung pag-asa sa buhay. Amen? Tayo po naranasan natin yung bawat isa sa atin na nawalan tayo ng pag-asa. Ayaw na nating mabuhay, ayaw na nating magpatuloy sa buhay, ba't magulo ang pamilya? Bakit ang tagal-tagal ko nang pinagpipray yung pamilya ko, ayaw pa rin nilang sumama sa church? Pero di ba, sabi nga, kapag ipinagkatiwala mo sa Panginoon, pag binigay mo sa Panginoon, magtiwala ka na si Lord ang kikilos sa buhay nila. Sabi nga, trabaho natin, ibahagi ang salita ng Panginoon, bahaginan yung ating mga mahal sa buhay. Pero hindi talaga tayo ang magdadala sa kanila, kung hindi si Lord ang kikilos sa buhay nila. Amen? Hallelujah. Kaya sige, sabi nga, meron tayong tatanggapin na gift ngayon. Ready na ba tayo para buksan ito? Kung ano yung laman nito. Amen? Una, sabi niya, God, hope is heaven sent. Amen? Saan ba nagmumula yung ating inaasahan? Sabi po dito sa Romans 15:12, and again, Isaiah say, the root of Jesse will spring up, one who will arise to rule over the nation. The Gentiles will hope in Him. Amen? Sa Kanya aasa at Siya ang mamamahala. Amen? Hallelujah. Kaya alam niyo po, sabi nga 4,000 years after the promise. Napakatagal na po. Nakapaghintay ba tayo ng ganong katagal? Ha? Nakapaghintay ba tayo? 1 year? Nainip na ba tayo? 2 years? Nainip na ba tayo? Paano kung 400 years? Diba? Mula noon na sinabi doon, ang sabi po dito sa sabi niya, a virgin in Nazareth was told by the angel Gabriel that God had chosen her as the instrument to bring the Messiah into the world. Kaya nga sabi po dito sa Luke chapter 1, sabing ganyan, verse 31, sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Amen? And then sabi niya, makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y papangalanan mong Jesus. Wow! After 4,000 years, amen? Yung pangako, kahit gaano katagal, sabi nga, pag nangako ang Panginoon, ito'y Kanyang tutuparin. Kahit gaano, sabi nga, madelay man ito, nadedelay man, pero sinisigurado ng Panginoon, ito'y Kanyang tutuparin. Amen? Kaya yung pag-asa natin is talagang tinupad ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga sabi niya, makinig ka, ikaw ay maglilihat manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghari ay walang katapusan. Amen? Doon sa unang binasa natin sa Romans 15:12, sabi niya, the root of Jesse will spring up, one who will arise to rule over the nation. The Gentiles will hope in Him. Amen? Kaya nga, real hope is not of this world. Madalas napapagkamalan natin na dito sa mundong ito natin matatagpuan yung talagang pag-asa.
Parang pag nagkaroon ka na ng isang malaking bahay, isang business na napakalaki, parang tumitingin ka na ito na yung pag-asa. Sabi nga, pag talagang Christian ka at born again Christian, bonus lamang sa'yo ng Lord yan. Habang tayo'y nabubuhay dito sa lupa. Amen? Ano man yung meron tayo, ano man yung mga tinatangkilik natin, bonus ng Lord lang sa atin yan. Amen? Si Lord, di ba, nagbibigay din ng bonus. Amen? Sa trabaho natin, naghihintay tayo, bonus. Walang maibigay. Amen? Pero si Lord, ano man yung meron tayo, malakas tayo, sabi nga, hindi ka magkasakit sa buong isang linggo, matinding bonus ng Lord sa atin yan. Amen? Real hope that will never disappoint you. Hindi ka di-disappoint ito and can't be taken away is heaven sent. Amen? Real hope is gift from God. Galing sa Panginoon ito. Amen? At ang hope na yan, may pangalan. His name is Jesus. Jesus is our hope. Amen? Hallelujah. Kaya nga, sabi nga, sa Kanya aasa ang mga hentil. Sino nga ba itong mga hentil na to? Sabi po dito, ang hentil, ang tawag sa mga taong hindi Hudyo. Tanungin mo yung katabi mo, Hudyo ka ba? Well, sabi niya, ang tawag sa mga taong hindi Hudyo. Hinahamak ng mga Hudyo ang mga hentil dahil sa mga panahong iyon, karamihan sa mga hentil ay hindi naniniwala sa iisa at tunay na Diyos. Ayan yung mga hentil. Dati ba naniniwala tayo? Hindi, di po ba? Naniniwala sila sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Dati tayo yun, di ba? Kaya tayo ang mga hentil. At sumasamba sa mga ito. Ang tingin ng mga Hudyo sa mga hentil ay marumi at makasalanan. Yan po yung tingin sa atin dati. Pero dahil ang ating Panginoon ipinanganak, dumating siya, at bago pa dumating sa New Testament, sinabi na sa Isaiah chapter 9 verse 6, ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Hallelujah. Yan po yung ipinangako at ito'y tinupad na. God delivered on His promise. The word of the prophet Isaiah found their fulfillment in a babe born in manger. Our hope was sent from heaven. Amen? And Jesus came to bring us hope. Dumating siya, ipinanganak siya, upang tayo ay bigyan ng pag-asa. Amen? Hope is heaven sent, but hope must be received personality. Amen? Kailangan tanggapin natin. Tanggapin natin to ng personal. Sabi nga, ang kaligtasan, hindi pamilya. Pag tumanggap yung isa, ligtas na lahat. Hindi po. Ang kaligtasan is individual. Yung personal na pagtanggap sa ating Panginoon. Ito yung talagang pagtanggap ng kaligtasan. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi nga, kailangan piliin natin kung kanino natin ilalagak yung ating pananampalataya. Kaya sabi nga po dito sa Ephesians chapter 2 verse 12, noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan. Diba? Hindi tayo kabilang sa Israel at hindi rin tayo saklaw ng tipan o ng mga pangako na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa, walang Diyos.
Pag walang pag-asa, walang Diyos. Pag walang pag-asa, walang personal na relasyon sa Diyos. Amen? Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Tayo'y inilapit. Dati malayo tayo. Amen? Kaya talagang grabe itong pagpapala na to. Kaya nga, don't be deceived. Apart from Christ, you have no hope. Walang-wala po talaga. Walang-wala po talaga. Amen? Ngunit salamat sa Panginoon dahil yung pangako niya, tinupad niya. And Jesus came, willingly offered His life upon the cross, so we be forgiven and reconciled to God, and we have a package heaven sent. Amen? Kaya nga, tanong, kanino natin ipinagkatiwala ang ating pag-asa? Kailangan sigurado po tayo. Amen? And pangalawa po, God's hope is overflowing hope. Sabi, umaapaw na pag-asa. Umaapaw. Amen? Hindi siya 1/4, hindi siya kalahati, hindi siya puno lang, kundi umaapaw. Amen? Kaya nga, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Amen? As you trust in Him so that you may overflow with hope. Hallelujah! Kaya doon pa lang pala mararanasan yung talagang umaapaw na pag-asa o masaganang pag-asa. Amen? Kapag tayo ay nagtiwala sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ating Panginoong Yesus. Amen? Hallelujah! Thank you, Jesus. Kaya nga po dito, mababasa po natin sa Luke chapter 1, verse 10. Tama po ba? Luke 2. Luke 2, verse 10, sabi niya, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita. Amen? Sino po yung nakaranas na tumanggap ng talagang napakagandang balita na nagdulot sa atin ng grabing kagalakan? Diba? Parang may tumawag sa'yo, tanggap ka na sa trabaho mo. Wow! Diba? O kaya may tumawag sa'yo, lola ka na. Amen? Kaya po sobrang kagalakan na nadagdagan ang aming pamilya. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po sabi po dito, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Amen? Yung balitang yon, balita ng yon ng pag-asa ay nagdudulot. Parang ang tagal naghintay, di po ba? Parang sa isang mag-asawa na ang tagal naghintay para magbuntis, para magkaroon ng baby. Kaya nung magkaroon, sinabi ng doktor, amen? Kaya dito rin po, grabe yung kagalakan, na idulot na kagalakan sa paghihintay na darating ang tagapagligtas. Na isisilang na. Sabi niya, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Amen? God doesn't give us an empty hope. Amen? Our hope is overflow. Amen? The supply of hope is not going to diminish or come up short. Heaven-sent hope is always more than enough. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi po ni Haring David, sabi niya, sa Psalms 130 verse 7, hope in the Lord, for with the Lord
there is unfailing love and an overflowing supply of salvation. Wow! Hallelujah! Kaya nga, magtiwala kayo sa Panginoon dahil siya'y mapagmahal at laging handang magligtas. Let God pour His hope into your life. Amen? Hayaan natin na talagang yung pag-asa na to. Amen? Yung umaapaw na pag-asa, hayaan natin na talagang mag-flow sa buhay natin. Amen? God won't just give you enough, kundi talagang gusto niya yung umaapaw ang ibibigay niya. Higit pa sa inaasahan natin. Higit pa sa hinihingi natin. Yung nais na ibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya nga sabi po ni Peter, sabi niya po rito sa 1 Peter chapter 1 verse 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa laki ng kanyang dakilang kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Sabi, buhay na pag-asa. Meron ding patay na pag-asa. Pero ito, sabi niya, isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa kamatayan. Amen? Hallelujah! Purihin ang Panginoon dahil sa buhay na pag-asa na ipinagkaloob niya sa bawat nanampalataya sa Kanya. Amen? Kaya nga, sa buhay natin, kung papaano na tayo ay nabubuhay. Amen? Kailangan natin na huminga. Amen? Kailangan natin ng huminga. Paano kaya kung hindi tayo, kung tumigil tayo ng pagkain? Kung tumigil tayo ng paghinga, mabubuhay pa ba tayo? Hindi, di ba? Pero kailangan natin na huminga. Amen? Kailangan natin ng lakas para tayo ay lumago. Tama po ba? Kailangan natin ng energy. Amen? Dahil pag buhay tayo, ibig sabihin, parang halaman lang, pag dinidiligan mo palagi, amen? Kaya na ay mabubuhay. Kaya makikita natin yung pagkakaiba ng may buhay, merong lakas, at ito ay nagbubunga. Amen? Nagbubunga siya. Amen? Kaya nga po, kung i-apply natin to doon sa buhay na pag-asa, sabi po dito, living hope gives you energy for living daily life. Amen? Living hope gives you energy for living daily life. Without hope, we are dead spiritually. Kung wala tayong pag-asa, amen? Wala na tayong kakayanan. Amen? Hindi tayo pwedeng mag-produce. Amen? And living hope is not dormant, but grow in our lives, making us stronger. Para tayo ay lumakas. And living hope can be reproduced in the lives of others. Kailangan po mabuhay tayo. Minsan, naranasan po natin na nanghihina tayo spiritual. Pero merong lumapit sa iyo. Merong lumapit sa iyo na ibang tao na meron ding matinding problema. Hindi lang nagkataon, pareho kayo ng problema. Lalapit siya sa iyo at hihingi siya ng payo. Ano ang gagawin mo? Amen? Kaya nga po yan yung kahit na nararanasan natin yung nanghihina. Amen? Kailangan maging malakas pa rin tayo. Amen? Kailangan maging matatag, malakas pa rin tayo. Amen? An overflowing hope changes who you are and changes others around you as well. At ang pag-asa is talagang sabi nga, hope is not limited supply, but overflow from our lives into the lives of others. Kailangan po, lagi tayong merong pag-asa. Dahil kung meron lumapit sa atin na nanghihina at walang pag-asa, paano natin mabibigyan? Amen? Naranasan po ba natin yung nanghihina tayo? Pareho din yung problema na kapareho rin ang problema mo?
Ben, sasabihin sa'yo, tulungan niyo naman po ako kasi yung aking asawa, merong other woman. Nagkataon po pareho rin pala kayo. Paano gagawin mo? Amen? Pero wala tayong ibang gagawin, kundi umasa tayo sa Panginoon. Amen? Kaya nga sabi nga, kailangan natin magpakalakas, kailangan nating umasa sa Panginoon, na sa lahat ng pagkakataon, maging handa tayo para yung mga taong nasa paligid natin is mapalakas natin. Mabigyan sila ng pag-asa sa buhay. Amen? Minsan meron ng masakit, nanghihina ka na. Pero, kailangan mo pa rin magpakalakas. Kailangan mo pa rin umasa sa Panginoon. Amen? Dahil kapag patuloy nating ginagawa to, na tayo ay ginagamit ng Panginoon upang mapalakas ang ibang tao, yung mga taong nawawala ng pag-asa, alam niyo po, doon ka lumalakas eh. Doon mo nararanasan yung lakas na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Kahit nanghihina ka, pero kapag ginawa mo yung part mo, na napalakas mo, yung kapwa mo na nanghihina, si Lord ang magbibigay ng lakas. Siya yung magsusupply ng lakas sa atin sa oras na yon. Basta humakbang lang tayo ng pananampalataya at umasa tayo sa Diyos. Amen? Hallelujah! God's hope is a perfect peace. Amen? Kaya nga sabi nga po, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust Him. Kaya yung mga nagtitiwala sa ating Panginoon is patuloy na nakakaranas ng kapayapaan kahit na maraming kaguluhan, kahit na kahit nararanasan yung mga pain sa buhay, pero ang nararanasan niya is kagalakan. Amen? Kapayapaan. Yung perfect peace. Amen? Nakakagulo na sa paligid mo, pero ikaw nandoon pa rin. Yung kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon ang nararanasan. Kaya nga po dito sa Hebrews chapter 10 verse 23, sabi niya, matatag nating panghawakan ng pag-asa na ating ipinahayag, yamang siya ang nangako. Sabi niya, yamang siya na nangako ay tapat. Amen? At sabi, pag pinangako ng Lord, tutuparin niya. Pag sinabi niya, gagawin niya. Amen? Kaya, ang kailangan lang po, maging matatag. Maging matatag ang bawat isa sa atin. Amen? And then, sabi po dito sa Isaiah 26 verse 3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa'yo'y nagtitiwala. Sabi, mayroong tayo. Amen? Yung may matatag na paninindigan. Yung nananatiling nakatayo sa salita ng Panginoon at sa pangako niya. Amen? Sabi niya, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang may matatag na paninindigan at sa'yo'y nagtitiwala. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Purihin ang dakilang Diyos. Amen? Kaya nga tanong, may kapayapaan ba tayo ngayon na ating inaasahan? Amen. Hallelujah. And God's hope is endurance. Nandun, merong pagtitiis. Amen? Mayroong pagtitiis. Kaya nga sabi po doon sa Romans 15:13, ulitin po natin doon sa dulo, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Nagtiwala ka sa Panginoon so that you may overflow with hope. Tumanggap ka ng masaganang pag-asa by the power of the Holy Spirit. Hindi sa sarili natin, kung hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan
ng banal na Espiritu na nasa sa atin. Amen? Hallelujah! Kaya yan po yung pinanggagalingan ng ating pag-asa, yung ating kapayapaan, yung ating kagalakan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa sa ating buhay. Amen? Hallelujah! Sabi niya, God is the one who gives you hope by the power of the Holy Spirit within you. And hopeful endurance is not something you develop. Hopeful endurance is the power of God at work and through your life. Ito yung nagtatrabaho, ito yung gumagawa sa buhay natin. Amen? Hallelujah! Kaya nga, hope is not dormant. Hope grows and make us stronger. Amen? Hallelujah! Kaya nga sabi po dito sa Romans chapter 5 verse 3, sabi niya, hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Amen? Minsan po, o madalas tinatanong tayo, paano mo nalalampasan yan? Paano mo nakakayanan yan? Meron na po bang nagtanong sa atin ng ganon? Paano mo nagagawa yan? Amen? Alam niyo po, pag may nagtanong sa atin ng ganon, ito na yung pagkakataon para maibahagi natin ang Panginoong Yesus sa buhay nila. Amen? Paano mo nagagawa yan? Amen? Kasi yung banal na Espiritu na nananahan sa buhay natin, wala sila. Wala sila nito. Kaya nga hindi natin pwedeng sabihin, pareho lang. Hindi po. Kaya bakit nalalampasan natin yung mga pait, yung mga problema? Paano natin nalalampasan ang lahat ng ito? Paano natin napapagtagumpayan ito? Dahil ang tunay na pag-asa na dumating galing sa langit, ito yung nandito sa atin. Ito yung regalo na ibinigay sa atin, yung pag-asa na ang pangalan ay Jesus. Hallelujah! Di po ba? Tataka tayo, bakit ko nakakayanan ito? Dahil sa lakas at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sana bibigay na ako Pero hindi. Nandito yung makapangyarihan. Gusto mo nang gawin, gusto mo nang bumigay, pero hindi Ang daming pangako ng Lord. Kaya huwag tayong susuko. Just keep on keeping on. Tuloy-tuloy. Kaya sabi nga doon sa Hebrews chapter 10 verse 23, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan. Huwag tayong mag-alinlangan. Maging matatag tayo dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Amen? Nangako siya Kaya sabihin natin, Lord, pangako mo to. Lord, diba, sabi mo, hindi mo ako iwan, hindi mo ako pababayaan. Sabi mo, Lord, sasamahan mo ako. Amen? And then sabi doon sa Romans 12, verse 12, at dahil may pag-asa kayo sa buhay, magalak kayo. Hallelujah.
Nasa atin ang pag-asa. Kaya sabi, mag-alak kayo. Magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. Baka po nakakalimutan na natin na manalangin. Baka nakakalimutan na natin na basahin ang salita ng Panginoon. Ito po yung kailangan upang maalala natin yung pangako ng Panginoon sa atin. Amen? And then sabi niya sa verse 24, at sikapin nating mahikayat ng isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. At habang tayo ay malakas, habang tayo ay nandoon, na tayo ay mayroong kagalakan dahil sa pag-asa. Yung mga taong nasa paligid natin, tatanungin tayo, gusto ko rin ang ganyan. Gusto ko rin ang ganyan. May problema pero nandoon, mayroong kagalakan. Amen? And then sabi nga, sa verse 25, huwag natin pababayaan ang mga pagtitipon. Napakahalaga po nito. Gaya ng nakaugalian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Alam niyo po yung lahat ng nangyayari sa paligid natin. Ito na yung nagsasabi na talagang nasa huling araw na tayo. Kaya ang kailangan po is yung pag-asa. Kailangan tayuan natin to. Amen? Tayuan natin ito. Huwag tayong hihiwalay, huwag tayong lalayo. Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1, He comfort us in all our troubles so that we can comfort others. When others are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. We don't comfort others with man-made compassion and love. Amen? Hindi natin magagawa yun sa sarili natin. Kaya nga, yung hope, yung pag-asa na meron tayo, kailangan po i-practice natin palagi ito. Amen? Tingnan mo ngayon katabi mo kung may muscle pa siya. Baka nanlalambot na yung muscle na yan. Sabi nga, hope is like a muscle. Kailangan ginagamit natin to. Amen? Kapag hindi na natin ginamit yan, mawawala ng lakas. Amen? Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Church, we have one of two responses to the hardship of life. We can grow closer to the Lord or we can drift away from God. Dalawa lang naman yun eh. Pwede tayong maging mas malapit sa Panginoon kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok o tayo ay napapahiwalay, napapalayo sa ating Panginoon. We can either grow better or bitter. Amen? Gusto natin siyempre yung better. Diba? Amen? Sabi nga, anong gusto mo? Maging ubas o maging pasas? Nagets niyo po ba? Diba? Pag ubas ka, fresh ka. Pag pasas ka, kulukulubot na. Amen? Amen. Sige po, tayo. Hallelujah. Hope is heaven sent. Ito'y kaloob ng Diyos dahil siya ang Diyos na nangako at siya'y tapat. Overflowing hope, umaapaw na pag-asa. Ito yung pag-asa, yung salvation in eternal life, hindi material na bagay. Amen? Hindi material na bagay. And perfect peace, lubos na kapayapaan sa kabila ng mga pait, sa kabila ng mga lungkot, o yung hapdi, o yung hirap na nararanasan natin. And endurance. Merong pagtitiis, pagtityaga, at di sumusuko dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. We glorify your name, O God. Amen. Hallelujah. 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 Harabashikarabakanda. Thank you, Holy Spirit.
Kaya alam niyo po, ang sabi dito, pakinggan po natin ang salita ng Panginoon. Ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito. Umasa tayo sa Diyos dahil wala pa ang inaasahan natin. Aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? Pero kung inaasahan natin wala pa, maghihintay tayo ng may pagtitiyaga. Amen? Sabi nga malapit nang dumating ang Panginoon, pero sabi, ang tagal nyo nang sinasabi yan. Pero malapit na ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang mga magsasaka. Buong taga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin at inaabangan ang pagdating ng tag-ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Magpakatatag kayo at lakasan ang loob. Kayong kay Yahweh nagtitiwala ng lubos. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Hallelujah! Sapagkat mananatiling luntian ng mga dahong ito. Kahit hindi umulan ay wala itong alalahanin. Sapagkat batid kong lubos sa mga plano ko para sa inyo. Sabi ng Lord, batid niya ang lahat ng mga plano niya sa buhay natin. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Hallelujah! Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Hallelujah! May the God of hope fill you with all joy, peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Hallelujah! Thank you, Jesus. Hallelujah! You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me, 'cause you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me, 'cause you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, na tunay na buhay ang pag-asa namin, Panginoon. Tunay, Panginoon, at Ikaw iyon, Hesukristo, Panginoon. Tunay na hindi papalya ang bawat nananampalataya, ang bawat nagtitiwala, ang bawat naglalagay ng pag-asa sa iyo, Panginoon. So Lord, salamat. You are our living hope. And Lord, we also pray for our tithes
and offering, Panginoon. I-bless mo po ito, Panginoon, O God. Paglawakin mo ito, Panginoon, at marami pa itong maabot, Panginoon, O God. Marami pa itong magamit, Panginoon, O God, for your kingdom expansion sa church mo, Panginoon, sa kaluluwa, Panginoon, O God. So Lord, i-bless mo ang bawat magbibigay, Panginoon, O God. Bigyan mo kami ng masayang puso, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon. We thank you, we glorify you, we praise your name. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Thank you so much po. By God's grace and provision, Church of God Olongapo continues to operate both online and on-site. If you desire to be a part of God's move in reaching more souls for His kingdom, let's faithfully give our tithes and offering. God said in Proverbs 3 verse 9 to 10, "Honor the Lord by giving Him the first part of all your income, and He will fill your barns with wheat and barley, and overflow your wine vats with the finest wines." Giving is not an obligation, but if you are willing, you may do so through the following.